So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron lang akong isang katanungan. Kayo nga guys, sagutin nyo, bangag na kaya itong mga supporters ni Vice President and former Department of Education Secretary Sara Duterte? Guys tanong ko lang, sa tingin nyo, nababangag na ba sila? Kasi tingnan nyo tong post na to And also, itong si Sara Duterte, lutang na din. Mamaya, may paliwanag tayo dyan kung bakit lumulutang ng isipan ni Inday Sara. So, nakikita niyo yan, guys. Sabi ng post ng SMNI, designated survivor. Tapos, change is coming daw. So, yung pagbabago ay paparating na. Di ba naging branding din yan? Di ba naging branding din yan ng kanyang ama? Change is coming daw. So, ang pagbabago ay nalalapit na. Pero nung naging presidente, meron bang nagbago? Wala. Diba? Lumala pa nga yung sitwasyon. Nag-iwan ng sandamakmak na trapo na ligasiya. Kabilang na dito yung pagpapaslang niya na parang tinuring niyang baboy manok ang buhay ng mga Pilipino. Yung AJK, yung drug war campaign niya. Diba? Change is coming ba yon? Pinagpapapatay mo ang mga kapwa mo Pilipino na yung iba pa nga doon ay binoto ka? Diba? Mga minamahal. Tapos wala man lang big time syndicate. Tapos sasabihin mo, change is coming. Kamo, change is coming. Diba? Na-scam kami. Tayo. Diba? Yung magulang ko, na-scam mo sa sinasabing change is coming. Scammer ka, yun yung totoo doon. In-scam mo sa mga bulok mong pangako. Nangako din noon si Digong, yung tatay niya, na within 3 to 6 months, mauubos ang droga. Naubos ba? Wala. Tapos sasabihin niya, mayroon pa din siyang pangako, 7 pesos na bigas. Natupad ba? Wala. Hindi din nagkatotoo. Yung sinabi niya na within 6 months, kailangan lahat matatanggal daw yung crime rate sa bansang Pilipinas. Tapos ang ipapalit niya daw ay si Marcos. Pag hindi nangyari yun, o hindi nga nangyari within 6 months, pinalit mo ba si Bongbong Marcos noon bilang presidente? Wala, budol ka eh. Yung issue sa corruption. Di ba? Kabilang na nga dito yung 51 billion ni Pulong Duterte, yung 46.7 billion mo, 'di ba? Sa Farmally. 'Di ba? Another pambubudol 'yun. Tapos sasabihin niyo, change is coming. Yung Pogo, yung pagiging protector mo sa Pogo, change is coming ba 'yon? Na sinira ng Pogo ang ating bayan? Kailan naging change is coming 'yon? Diba? Madami pa. Yung sa West Philippine Sea, nang akala natin ipagtatanggol yung ating bayan laban sa mga dayuhang mapang-api. Ano yung ginawa niya? Meron pang gentleman's agreement. Hindi lang yan, ang dami pa. Noon pa yan sa pangalan ng kanyang ama, yung salitang change is coming. Diba? Noon pa yan. Tapos uulitin mo, tinugtog na nga ng ama mo, tutugtugin mo pa. Sawa na kami sa ganyang klaseng tugtugan. Diba mga minamahal? Nanggagago eh. Si designated survivor daw ang pag-asa ng bayan. Change is coming daw. Sa papaanong paraan? Sa panghingi ng confidential funds. Alam nyo mga minamahal, kakaupo niya pa lang bilang Department of Education Secretary, humigit kumulang 2 taon or running to 3 years. I don't know. Anyway, kakaupo niya pa lang bilang Department of Education Secretary, ano yung ginawa niya? Humingi agad ng budget. Humingi agad ng pondo. Diba? Kesa aksyonan yung mga problemang iniwan ng kanyang ama. Kabilang na yung Transpac. Diba? Na sa panahon pa ng kanyang ama yun. Magkanong pera ang nasayang doon? Worth 3 billion. Diba? Tapos sasabihin ninyo, change is coming. Partida guys Department of Education Secretary pa lang yan yung kanyang pinamumunuan, hindi niya na agad nagawa ng maayos. And also, pagiging vice-presidente, na nung wala ang ating presidente, nandoon sa international trip, di ba? May mga kadaupang palad ng mga taga-ibang bansa para sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ano yung ginawa ni Sara Duterte nung March 11? Di ba?
Instead na maging presidente ng bansang Pilipinas kasi siya yung caretaker, ano yung ginawa niya? Inunan niya pa ang sumama sa rally. Lutang ba? Itong mga supporters ni Inday, mga bangag din ba? Bangag ba? Ako nagtatanong lang ha. Bangag ba itong SMNI? Ha? Sasabihin nyo, change is coming? Paano magkakaroon ng change? Ginawa ng anidigong yun noon, nagkaroon ba ng change? Ha? Umangat ba yung buhay ng mamamayang Pilipino? Tumaas nga yung langis sa panahon ni sa panahon ni Digong. 'Di ba? Nangako ng sandamakmak ng mga malalaking infrastructure, 15. Ng mga malalaking infrastructure, ilan lang yung natupad? 'Di ba? 4 lang ata, 3. See? Tapos yung mga dati galit tayo kay ERAP kasi ginawang inuman yung Malacanang. 'Di ba? Galit tayo kay ERAP noon. Pati kay GMA din, na naggastos ng 1 million sa kanyang mga bisita. Tapos dito kay Digong na pinapapasok niya yung mga drug lord, di umano, doon sa sa Malacanang, hindi kayo nagrereklamo? Abay, niloloko nyo kami. Di ba? Mga lutang talaga tong lumilipad ba yung mga isip nyo? Ha? Sa supporters ni Inday, ako yung nagtatanong lang ha, lumilipad ba yung mga utak ninyo? Kung ano-ano na lang yung binubulat-lat ninyo? Kami natatawa na lang sa mga pinagsasabi ninyo. O ngayon, itong si Sara Duterte, meron din siyang pangalawa na namang statement ukol nga dito sa designated survivor na to. Ang sabi niya, nagsabi na ako ng rason. Akala nila joke or bomb threat. Hindi ako magpapaliwanag pa. Hindi na ako magpapaliwanag pa. Kasi di ba tinanong siya kung a-attend siya sa SONA? Ang sabi niya, hindi. I will not. I am appointing myself as the designated survivor. Syempre, yung meaning ng designated survivor, madaming Pilipinong nanonood ng Netflix. Tapos, related pa din sa usaping SONA. So, may meaning. Di ba? Basically, nalagyan ng meaning kasi ginagawa mong politika namumulitika ka eh. 'Di ba? Tapos ngayon na nabash ka, sasabihin mo na akala nila bomb joke or threat. Hindi na ako magpapaliwanag pa. At saka sa part na sinabi niya na nagsabi na raw siya ng rason. Naku, ano yung rason dun? Wala akong nakitang sinabi mong rason. Ang alam ko lang, hindi ka attend kasi sabi mo, you are appointing myself as the designated survivor. Rason ba yon? Yung sasabihin mong designated survivor ka? Naku, sabi ko nga sa inyo guys, lutang na nga itong si Sara Duterte. Noon, sinasabihan nila na ang lutang si Leni Robredo. Ngayon, ikaw yung lutang. 'Di ba? Paano natin nasabi na lutang? Nagpapaulan si Sara Duterte. Mantakin mo, may 125 million confidential funds ka. Tapos wala kang pambili ng payong. 433 yung bodyguards mo. Wala man lang nakaisip na bigyan ka ng payong. Tapos yung mga nasa likod mo sumilong. Tapos ikaw lang yung nagpaulan. Diba? Ano yun? Pagpapasikat, pagpapamainstream. Naku, yan nga yung sinasabi ko sa inyo, guys. Na lutang na nga or may pagkabangag na nga din. Itong, itong si Sara Duterte, makikita nyo naman sa kanyang kilos eh. Nakakasawa na, nakakasuka na. Kung gusto mo yung mangyari yung change is coming, abay matuto ka sa salitang sakripisyo. Umalis ka. Mag-resign ka as a vice president. Kung nagawa mo nga bilang Department of Education Secretary, gawin mo din bilang vice presidente. Make a sacrifice, ultimate sacrifices. Kasi yung sakripisyo mo ay para po sa mamamayang Pilipino. Mag-resign ka na dyan. Diba bilang vice president, wala ka namang naitulong, dead weight ka, pabigat ka. Yun yung totoo dyan. Diba mga minamahal? Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.